Kabanata 6,671. Fine, let's stop wasting our breaths now, ani Linus na parang nawalan ng pasensya. Agad niyang pinutol ang tabako sa kamay at kinusot ang mga mata habang nakatingin kay Yvonne. I'll give you one day. Sa ganitong oras bukas, gusto kong makita ang lahat ng Xaviers ng Walls Inn na lumuhod sa harapan ko at lahat ng asset mo ay nakatali na. Ikaw at ikaw, hintayin niyo ako sa presidential suite ko bukas ng gabi, utos ni Linus, sabay turo kina Yvonne at Sia. Kung mamiss niyo kahit isa sa kanila, hindi na kailangan ng Walls Inn ang pamilyang Xavier. Pagkatapos nito, nagbigay ng kasuklam-suklam ng ngiti si Linus at ikanaway ang kanyang kamay, na gustong isama ang lahat at umalis. Ang lahat ng mula sa pamilya Xavier ay nakatitig lamang sa madilim na mga ekspresyon. Pulang-pula ang mukha nina Yvonne at Sia sa galit. I don't think we have to wait until tomorrow, tumayo si Harvey habang nasa likod ang mga kamay. Allow me to introduce myself. I'm one of the shareholders. And I believe I have enough say regarding this. Wala namang masama kung may gusto kang bawiin sa Xaviers ng Walls Inn. Naaalala ko na ang pamilya ay namuhunan lamang sa 12 ng mga pampublikong banyo sa kanayunan ng Walls Inn. Maaari kong ibigay sa iyo ang mga ari-arian na iyon kung gusto mo. Dahil mabaho ang iyong bibig, sa palagay ko kailangan mong kumain sa banyo ng ilang beses araw-araw. Ginagawa ko ito para sa iyong mga pangangailangan sa pagkain, kaya't mangyaring huwag tanggihan ang aking alok. Sabi ni Harvey na may makahulugang ngiti, at ang kanyang mga salita ay lubhang nakakadiri. Ikaw si Harvey York, ang binata na tumalo sa lahat ng binata mula sa Island Nation Martial Arts Community. Huminto si Linus at tumingin kay Harvey. Speaking of which, you're quite cheap yourself. The Xaviers of Walls Inn used you, not only are you unperturbed, but you are helping them. Ano, gusto mo ba talagang pumanig sa kanilang mga babae? Sa kasamaang palad, kahit na pinapayagan kanilang kumampi sa kanila, sa tingin mo ba ay may karapatan kang manindigan sa kanila? How laughable! Biglang ngumiti si Nushan, I'm sorry, but Harvey is the live-in grandson-in-law na nasa isip ko. Hindi lang niya kayang katawanin si Yvonne, pero kaya niya rin akong katawanin at ang buong Xaviers ng Walls Inn. Ang mga salita niya ay kagustuhan namin. Kung tungkol sa mga banyo, kunin mo na sila. Don't worry about it. I can build a few more. Sa mga sinabi ni Nushan siya may isang nasisiyahang tingin. Wala sa mga kabataang henerasyon ang lalaban kay Linus sa panahong tulad nito. Mabuti, napakahusay. Natigilan si Linus. Hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin ni Nushan. Parang pinahiya siya ni Harvey, at sinamantala ito ni Nushan sa pamamagitan ng pagpahid ng asin sa kanyang mga sugat. Huminga ng malalim si Linus at tumingin kay Nushan bago sinabing, Bata, isa ka lang tagalabas. How dare you interfere with our family matters? Since you have done this, you must expect the consequences. I've never been a gregarious person. And I would make sure that anyone who crosses me suffered 10 times and more. Sana wala kang pagsisihan. Ito ba? Napangiti si Harvey at agad na sinampal sa mukha si Linus habang humahakbang. Sampal. Simula noong pinahiya kita ng 2 beses, 10 beses na yata naging 100 beses, no? Arg! Sinampal ng malakas si Linus kaya natigilan siya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at dumura ng isang subaw ng dugo, at may dilaw ng ngipin sa loob nito. Ito ay medyo nakakatakot na tanawin. Kasabay nito, namamaga na ang kalahati ng mukha ni Linus. Siya ay lubos na nagulat. Walang maglalakas loob na gumawa ng ganito sa kanya sa elite social circle ng Country A, kahit na bilangin ng mga conglomerates na magkalaban sa isa't isa. Kahit papaano sa ibabaw, lahat sila ay peke at magkakasalungat. Pero ngayon, may ganap na hindi pinansin ang mga alituntunin at direktang sinampal siya. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Agad na inangat ni Linus ang ulo sa galit at tinitigan si Harvey. Anak ka ng tinapa. How dare you hit me? May death wish ka ba? Sampal.
Hindi na nag-aksaya ng oras si Harvey at sumagot. So paano kung saktan kita? Sampal. Makapal ba ang balat mo? Masasaktan ba ang kamay ko? Sampal. Hindi tumigil si Harvey at sinampal siya ng 12-dosenang beses gamit ang harap at likod ng nakabuka niyang palad. Pinalo si Linus hanggang sa mabagbog na ang mukha. Sa huli, bumagsak siya sa lupa na gumulong-gulong habang hawak ang mukha. Parang hindi siya makapaniwala. Hindi niya inaasahan na hindi lang siya tuluyang nabigo sa pagpapahiya kay Harvey ngayon nang dumating siya sa ganoong puwersa, kundi pati siya ay natamaan. Ito ay isang kumpletong kahihiyan para sa isang taong puno ng pagmamataas na naniniwala na siya ay mas mahusay kaysa sa lahat, tulad ni Linus. Nang maisip niya ito, nakalimutan ni Linus ang kanyang orihinal na plano at ikanaway ang kanyang kamay. Patayin siya. Pagtatakpan kita kung patay na siya. 12-dosenang mga genetically enhanced elite ang nag-crack ng kanilang leeg nang matanggap nila ang mga order. Lahat sila ay nagtataglay ng ilang uri ng meta-abilities, at lahat sila ay lubos na nagtitiwala. Ang ilan ay may kuryenteng sumasayaw sa pagitan ng kanilang mga daliri, ang ilan ay may bakas ng hamog na nagyelo sa kanilang mga mata, at ang ilan ay biglang lumaki ang kanilang mga kalamnan hanggang sa bumukas ang kanilang mga kamiseta. Gayunpaman, hindi nagpakita ng awa si Harvey sa mga mutant fighters gamit ang kanilang meta-abilities at sinampal sila. Nang muli siyang tumayo sa harap ni Linus, 12-dosenang mga mutant fighters ang bumagsak na sa lupa. Pagkatapos, sinampal muli ni Harvey si Linus nang bumunot lang siya ng baril sa ilalim ng kanyang kamiseta. Tuluyan nang itinapon si Linus palabas ng silid na parang ragdoll. Mabilis siyang gumapang at hinawakan ang kanyang mukha, at sumigaw. Tawagan ang mga pulis. Tawagan sila ngayon. Isa itong diplomatikong insidente. Viral ito. Gusto kong magdusa siya hanggat maaari. Parehong nagbago ang ekspresyon ni Yvonne at Jesse. Ang ekspresyon lang ni Nozhan ang hindi. Let him call the cops. Hindi na siya pinigilan ni Harvey at simpleng ngumiti lang na nagsalita. Napakalinaw ng batas ng ating bansa. Mabigat ang parusa sa mga nagtataglay ng anumang baril. Tingnan natin kung parusahan ako ng mga pulis mula sa presinto o ang mga may baril. Bahagyang natigilan ang abogadong dala ni Linus nang marinig ang sinabi ni Harvey. Ngunit hindi na niya ito mapigilan. Tumunog ang mga sirena ng pulis. 12-dosenang mga sasakyan mula sa istasyon ng pulisya ang lumitaw. 12-dosenang mga opisyal ang lumabas at tiningnan ang lahat. Nang matiyak nilang pag-aari ng Xavier's ng Walsing ang lugar na ito, huminga siya ng malalim at nagtanong, ano ang nangyayari dito? What's going on here? Akala niyo ba walang batas dito? Sino ang maglakas loob na magsimula ng away sa kalagitnaan ng araw? Tanong ng nangungunang opisyal. Nagnganga ang ngipin ni Linus at sinulyapan si Harvey. See that man? He hit me. I even lost a few teeth. Catch him. Bakit nakatayo ka pa dyan? I'm a guest from country A. If I'm injured and you don't take care of me, my country is going to make you pay. Ang gusto lang gawin ni Linus ngayon ay patayin kaagad si Harvey, lalo na nang maalala niya kung paano sinampal ni Harvey ang mukha niya at nawalan pa siya ng ilang ngipin. Ngunit nang marinig ng mga opisyal na ito ay isang diplomatikong isyo, nagtinginan sila sa isa't isa. Maaaring maging komplikado ang pakikitungo, at ang kanilang profesional na buhay ay magtatapos kung gumawa sila ng anumang mali. Iyon ang dahilan kung bakit gustong umalis ng lahat ng opisyal at ipaalam sa Dragon Palace, isa sa 4 na haligi na tumatalakay sa mga internasyonal na isyu. Mga opisyal, ano ang malaking pakikitungo sa pakikipaglaban, sabi ni Harvey sa oras na ito. At most, you can put me in jail for a few days since I started it. It's not that bad, but before you arrest me, I want to inform you. Ang mga taong ito ay pumasok sa isang pribadong tirahan at naglabas ng mga armas, at tinangka kaming salakayin. Malinaw na nakasaad sa batas ng ating bansa na walang sinuman ang papayagang magkaroon ng baril. At ngayon, lahat sila ay nagtataglay ng mga baril at sasaktan kami. Kaya nga ako umatake. Kung ako ang tatanungin, hindi lang ako ang may kasalanan, kundi dapat bigyan niyo pa ako ng sertipiko.
Oh, tama. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, maaari niyong tingnan ang security camera sa silid na ito. Other than that, the firearms they are keeping on them were also evidence. Sa ganitong kaso, kahit guest sila at hindi alam ang batas ng ating bansa, lahat kayo ay kailangan pa ring kumilos ayon sa batas at ikulong sila ng ilang linggo. Siyempre, you can choose not to do that. I can always put this on the internet. Maraming tao ang tutulong sa akin na ipahayag kung ano ang nararapat sa sitwasyong ito. Nagpalitan ng kakaibang tingin ang lahat ng opisyal nang marinig nila si Harvey na confident na magsalita. Tama si Harvey. Ayon sa batas ng bansa, ang mga nagtataglay ng baril ay iligal na inuna. Para naman kay Harvey, araw-araw nangyayari ang mga ganyang away, at wala silang pakialam dito. Sa sandaling naisip nila iyon, lahat sila ay tumingin kay Linus. Nakaramdam agad ng masamang pakiramdam si Linus. Hindi niya inaasahan na malaki ang pagkakaiba ng mga batas sa bansa H kaysa sa mga batas sa bansa A. Pagkatapos niyang e-compose ang sarili, sinabi niya, "Gago ka ba, Harvey? Sinusubukan mong takutin ako gamit ang inyong pulis. Mayroon na akong mga baril, ngunit kahit na lumabag ako sa batas tungkol dito, wala kang karapatang husgahan ako. Ang pinaka magagawa mo ay ipatapon ako. Ano pa ang magagawa mo?" Pagkatapos, pilit na hinampas ni Linus ang mesa. Kalmadong sumagot si Harvey, "Mabuti kung ma-deport ka. Ang isang tulad mo ay wala pa rin dito para gumawa ng anumang kabutihan. Ang pagpapadeport sa inyong lahat ay makakatipid sa amin ng oras at pagsisikap. Dahil ito ay nasa bukas na, ito ay maaaring magtapos lamang sa dalawang paraan. Alinman, gawin namin ito sa pamamagitan ng aklat, o maaari kang umalis." Tumingin si Harvey kay Jesse at sinabing, kumuha ng isang tao upang ipakita sa mga opisyal ang kamera ng seguridad. Hiniling ni Jesse sa isang katulong na magdala ng isang tablet. Isang video lang ang nagpe-play, at ang video ni Linus na bumunot ng kanyang baril. Nang makita nila ito, lahat ng mga opisyal ay naningkit ang kanilang mga mata at nagpalitan ng tingin. Agad namang sinabi ng leading officer, "Sige, dalhin mo na si Mr. Linus at ang iba ay bumalik muna sa presinto. Tamang i-interrogate natin sila doon." Pagkatapos nito, tumingin ang nangungunang opisyal kay Harvey at sinabing, "Wala akong pakialam kung ikaw ang biktima, Mr. Harvey, ngunit kailangan mong sumama at imbestigahan. Hindi namin basta-basta mapiframe ang sinuman, ngunit hindi namin hahayaang makalaya ang sinumang kriminal. Ayos lang, tatanggapin ko kahit na gusto mong imbestigahan ito," sagot naman ni Harvey sabay kibot balikat na parang wala lang. 6:00 ng gabi, nagawa ng abogadong inupahan ng Xavier's na makapagpiyansa si Harvey. Habang unang umatake si Harvey, hindi naman sobra-sobra ang kanyang atake. Si Linus at ang mga genetic fighters ay hindi nagdusa ng anumang malubhang pinsala, kaya maaari siyang umalis pagkatapos magbayad ng piyansa ng halos $250,000. Samantala, si Linus at ang kanyang mga tauhan ay nakagawa ng malubhang krimen dahil sa pag-aari ng mga baril. Hindi man lang sila makapagpiyansa ng walang masusing imbestigasyon at interogasyon. Hindi man lang sila pinayagang magpahinga. Lumabas si Nozhan mula sa van nang makita niya si Harvey na naglalakad palabas at tinapik niya ang balikat ni Harvey. Mukhang mas matalino ang mga kabataan kaysa sa matatanda ngayon. Tinitigan ni Yvonne si Nozhan bago bumaling kay Harvey. Ang isang tulad nila ay hindi karapat-dapat na dumihan ng ganyan ang kamay mo. Ano ang dapat nating gawin kung nakakuha ka ng record dahil dito? Marahan ang umiti si Harvey at sinabing, "It's a minor thing. Walang mangyayari kahit ikulong nila ako sa loob ng ilang araw. Ang dahilan ng pag-atake ko ay dahil ang mga taong tulad ni Linus ay laging mayabang na kumilos. Hindi mahalaga kung gaano siya kahusay magpaliwanag o gaano siya ka-impluwensya, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 72 oras bago siya makaalis, kahit na gusto ng bansa A na makialam sa relasyon sa ibang bansa. Hindi ko na kailangang turuan ka kung ano ang gagawin ngayon, tama ba?" Namalaya na lamang ni Yvonne ang nangyayari nang marinig niya ang sinabi ni Harvey. May layunin siya.
Hindi niya namalayan iyon kanina dahil sa sobrang pag-aalala niya. Naiintindihan niya kung bakit labis na papurihan ni Nozhan si Harvey. Ngumiti si Nozhan kay Harvey at sinabing, huwag kang mag-alala. Wala kaming masyadong ginawa sa mga bagay na ito, pero alam namin ang proseso. Tapos, tumingin siya kay Jessie. Makipag-ugnayan sa lokal at internasyonal na media at iulat ang tungkol dito sa mga yugto ng isang tao na tulad ni Linus ay tiyak na nagdulot din ng maraming kaguluhan sa bansa A. Ipakita sa ating mga tao ang kanyang tunay na pagkatao at ibunyag ang lahat ng nangyari. Mas maganda kung makakahanap tayo ng patunay na nasaktan niya ang iba gamit ang mga baril. Sa pamamagitan ng patunay na iyon, magiging mas magaan ang pressure na kakaharapin natin. Sa ganoong paraan, mapapatuloy natin si Linus ng ilang araw pa. Kahit hindi natin magawa, dapat nating ipaalam sa mga tao na siya ay ganap na buhong. Sa ganoong paraan, walang maniniwala sa kanya kahit anong klaseng ebidensya ang ipinakita niya. Tumango si Jessie. Naiintindihan ko. Hihilingin ko sa Dragon Cell na gawin ito. Umiling si Nozhan. Tayo na mismo ang bahala dito. Kung may kailangan, pupunta ako sa Dragon Palace. Kailangan natin ng Dragon Cell para sa ibang bagay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6695. Ipadala ang ating mga tauhan at gamitin ang lahat ng ating mga kontak at espiya sa Island Nation. Kailangan nating hanapin ang lahat ng orihinal at kopya ng mga kontratang pinirmahan natin sa Islanders at agad na sirain ang lahat ng ebidensya. Kailangan nating gawin ito ng mabilis at sirain sila bago palayain si Linus. Kung hindi natin kaya, ang problemang kinakaharap natin ay mas malala pa kaysa sa anumang naiisip natin, sabi ni Nozhan na may mahigpit na ekspresyon. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at sinabing, hayaan mo akong tumulong din. Kilalang kilala ni Ivan ang Sky Corporation. Ipaalam mo sa akin kung kailangan mo ng kakayahan ng Sky Corporation o tulong ko. Bagamat tila Country A Savior Incorporated lang ang kaharap natin, lahat ay masyadong nagkataon. Naniniwala ako na maaaring ito ay isang pagpapatuloy ng kung ano ang nangyari sa Shinto Way. Ang mga tao sa likod ng lahat ng ito ay dapat na mula sa bansa A. Hindi lamang siya ay naglalayong itapon ang pamilyang ito sa kaguluhan, ngunit maaari rin niyang layunin na itapon ang buong bansa sa kaguluhan. Kaya't kailangan nating maging mabilis, at dapat nating makamit ito. Dapat nating kontrolin ang panganib at pagkalugi upang maging pinakamababa hanggat maaari. Bahagyang natigilan si Nozhan nang marinig ang sinabi ni Harvey. Pamilya Savior lang ang iniisip niya, pero hindi niya inaasahan na maghihinala si Harvey na maaaring makaapekto ito sa buong bansa. Habang si Harvey ay parang nagmalabis siya, ngunit sa ibang pananaw, siya ay hindi. Kung may mga palatandaan na ang mga social elite ng bansa A ay gumagawa ng kanilang mga hakbang, kung gayon ang bansa ay maaaring mawala ng ilan sa mga pangunahing lakas nito kung gumawa sila ng mali. Nang isaalang-alang niya ito, hindi niya tinanggihan ang alok ni Harvey na tulungan siya. Sa halip, dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-ayos. Kasabay nito, binigyan din niya ng awtoridad si Ivan. Malinaw na gusto niyang gamitin niya ang kapangyarihan ni Harvey para mahanap ang kailangan nila sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, pagkatapos niyang matapos ang lahat, sumulyap si Nozhan kay Harvey. Medyo madilim ang kanyang tingin. Makokontrol ba talaga ng kanyang apo ang lalaking ganito? Gabi, sa isang discreet private club, sa Paradise on Earth. Sa kanilang VVIP private room, nagsasayaw sa dance floor ang 12 magaganda at sexing babae. Ang musika ay tinutugtog ng iba't ibang mga klasikal na instrumento, mula sa mga alpa hanggang sa mga plota, na nilalayong lumikha ng musika mula sa klasikal na panahon. Isang gwapong lalaki na nakasuot ng puting suit ang humigop ng tsaa habang ninanamnam ang tanawin. Kung mayroon man sa mga social elite ng Walls Inc., matutukoy nila na ito ang pinuno ng 4 young masters ng Walls Inc., si Emery. Nang matapos ang himig at magpapahinga na ang mga mananayaw, dahan-daang bumukas ang pinto,
At mabilis na pumasok ang isang figure. Ang kanyang figure ay mukhang napakalakas at may aura na mayroon lamang sa mga nasa ilalim ng kriminal na mundo. Gayunpaman, kumilos siya ng labis na masunurin kay Emery. Siya si Janos, isa sa mga kanang kamay ni Emery. Isa rin siya sa kriminal na underworld ng Kings of Walsing. He briskly walked over to Emery's side and whispered, "Sir, sorry for interrupting your arrest. But there's something I need to inform you." "Patawarin mo ako." Hindi man lang napalitan ang tingin ni Emery habang mahinahong sinabi, "Magsalita ka." Bulong ni Janos, si Linus Xavier, na kagagaling lang sa bansa A, ay ipinakulong ng presinto. Mula sa mga balitang natanggap namin mula sa presinto, ang mga nakatataas sa presinto na ito ay may interes dito, at nakatanggap pa sila ng kaunting interference mula sa Departamento ng Ugnayang Panlabas ng bansa A. Kaya ang presinto ay hahawakan ito ng patas hanggat maaari. Ayon sa aking mga pinagkukunan, hindi mahahatulan o ede-deport si Linus. Ngunit ikukulong siya ng hindi bababa sa 3 araw at 3 gabi. Inubos ni Emery ang tsaa mula sa kanyang tasa at sinabing, hindi ba siya bumalik upang mabawi ang Xaviers ng Walsing? Paano siya napunta sa likod ng mga rehas nang siya ay dumating? Sino ang gumawa nito? Si Harvey, ayaw banggitin ni Janos ang pangalan pero kailangan niya. Ang lalaki ay may magandang relasyon kay Journey at napahanga si Prinsesa Shena. At ayon sa aking mga source, siya rin ang chairman ng Country H Commercial Group at ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance. Siya ang nag-alis ng Shinto Way noong oras na dumating sila upang hamanin ang alyansa. Isa pang bagay. Parang may kinalaman din sa kanya ang pagkamatay ni Hector. Bagamat wala pa kaming kumpletong impormasyon, masasabi naming malayo sa pagiging ordinaryo si Harvey. Sa kanya doon, walang choice si Linus kundi ang pumayag. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. He has always been very decisive. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pagkilos ay higit na hindi kasiya siya kaysa anupaman. Natatakot ba siya sa mga tao mula sa bansa A? Bakit tulala ka pa rin pagkatapos ng mahabang pagsunod sa akin? Tanong ni Emery, ibinaba ang kanyang tasa at tumingin kay Janos. Sa tingin mo ba gusto lang siyang masaktan ni Harvey, o natatakot ba siya sa isang tao? Hindi ba? Si Janos ay hindi nang ahas na sumagot matapos siyang sumbatan ni Emery. From how I see it, it's probably just something na naisip niya on the spot. Kung talagang nang-e-scam siya, hindi niya sasampalan si Linus sa harap ng lahat, di ba? Kung hindi inilabas ni Linus ang kanyang baril, ang nasa loob ng kulungan ngayon ay si Harvey na lang. Oh, ikaw, sinabi ko sa iyo na magbasa ng higit pang mga libro, ngunit nilaktawan mo ang mga ito, hindi ba? Tahimik na nagsindi ng panibagong tabako si Emery nang walang gaanong pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi si Harvey ang tipong padalos-dalos. Malamang ay napansin niya na may dalang baril si Linus at ang grupo niya. Mahuhulaan niya kung ano ang gagawin ni Linus sa pagiging padalos-dalos ni Linus. Kaya naisip niya ang diskarteng ito. Sa simula pa lang ay balak niyang ipakulong si Linus para makabili pa ng oras. Nung tinawagan tayo ni Linus kanina, hindi ba niya sinabing sapat na ang leverage niya para pabagsakin ang Xaviers ng Walsing? Sa oras na makaalis na siya, mawawala na lahat ng tinatawag niyang leverage. Ibig sabihin, natalo na siya sa unang round. Hindi na siya makakabawi o masugpo ang Xaviers sa hinaharap. Bahagyang nagulat si Janos. Damn it! Akala ko isa lang siyang simpleng bata. Malinaw na sinabi ni Emery, kung siya ay talagang simple ang pag-iisip, hindi siya aabot sa taas na ito. Masyado kang maraming mga away sa kalye, kaya nakalimutan mo na ang pinaka-nakakatakot na tao sa mundong ito ay ang mga taong kayang sirain ang iba ng hindi damanak ang dugo. Napabuntong hininga si Janos saglit bago sinabing, Sir, hindi mo ba masyado pinahahalagahan si Harvey? Pag-isipan mo, baka matalino siya, pero konti lang. Sa chessboard ng Walsing, nakasangla lang siya. Puro swerte na nakakagawa siya ng ilang bagay at nakakasakit ng ilang tao dito at doon.
Inilapag ni Emery ang tasa sa kanyang kamay at bumantong hininga. Swerte. Inaamin ko na baka maswerte siya, pero may isang tao kaya na kaya niyang sakupin ang Country H Commercial Group at Country H Martial Arts Alliance ng sabay-sabay noong literal na kararating lang niya sa Walsing. At pagkatapos, hindi mahalaga kung sino ang lalaban sa kanya, kung ito ay isang young master mula sa nangungunang 10 pamilya o ang mga mapagmataas na islander, lahat sila ay nauuwi sa masama. At pagkatapos ay pinakialaman pa niya ang nangungunang 10 pamilya at 5 nakatagong pamilya na mga usapin, na nangangahulugan na siya ay bahagi na ng nangungunang panlipunang bilog sa ating bansa at may akses sa ating mga mapagkukunan. Ngunit ang pinakamahalaga, ang isang tulad niya ay ganap na hindi narinig bago pumasok sa Walsing. Hindi mo ba iniisip na siya ay isang nakakatakot? Naningkit ang mata ni Janus pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Emery at mahinang sumagot, siya nga. Parang madali ang lahat ng ginawa niya, ngunit wala siyang ginawang madali. Kung walang kapangyarihan o kakayahan, lahat ng ginawa niya ay napakahirap. Hindi banggitin, tinapos din niya ang pinakamalaking problemang kinakaharap ng pamilya Xavier sa isang sampal at binili pa ang Xavier ng 3 araw o higit pa. That isn't something that can be described as scheming. He knows how to deal with someone appropriately, depende sa sitwasyon, kaya lagi siyang nangunguna. Someone like him is supposed to be part of the elites. Nagdilim ang ekspresyon ni Janus nang sabihin niya iyon na para bang may nasabi siyang mali. Ngunit hindi nagalit si Emery dahil dito. Sa halip, mukhang natuwa siya, na para bang may pag-asa pa si Janus. Laging mabuti na ang mga nasasakupan ng isang tao ay maaaring mapabuti ang kanilang sarili. Kaya naman umupo ulit si Emery at binigyan pa si Janus ng tabako bago sinabing, kaya kailangan nating mag-ingat kapag nakipag-usap tayo kay Harvey. Naiintindihan. Ano ang dapat nating gawin ngayon, kung gayon? Nagdilim ang ekspresyon ni Janus. Ang Xaviers na ang maglilinis sa kalat na ito ngayon. Dapat ba tayong gumawa ng isang bagay? Kung hindi, kung hahayaan natin ang mga bagay na magpatuloy, kahit na paglabas ni Linus, wala siyang gaanong pakinabang. Ano ang silbi ng pakikialam natin sa Xaviers? Umiling si Emery. Ito ay isang katotohanan na ang mga mapagkukunan ng Xaviers ay mahalaga at babagsak anumang oras. Gusto kong makialam, ngunit hindi ko magawa. Bilang pinuno ng nangungunang 10 pamilya, kung papalitan ko ang isa pang miyembro ng nangungunang 10 pamilya sa ngalan ng pamilya Wright, kung gayon ito ay magiging kapahamakan para sa buong bansa. Kaya ang pinakamahusay na magagawa natin ay ang panuulin lamang at tingnan kung kaya pa rin ni Linus na baguhin ang sitwasyon sa sitwasyong ito. Maliwanag na hindi interesado si Emery sa isang bagay na may hindi nakakalkala na mga panganib. Bahagyang nagulat si Janus. Kung titingnan lang natin kung paano bubuo ang mga bagay-bagay, tiyak na babagsak si Linus. Si Nushan ay isang schemer at sa relasyon ni Jesse sa Dragon Cell at Dragon Guard. Kahit si Yvonne ay hindi isang ordinaryong babae. Not to mention na ngayon si Linus ay nakakulong, ang lahat ay matatapos sa oras na wala na siya. Emery snapped his fingers and said, "Of course, I can't do something too obvious as an observer, but as Linus' friend, it's fine if we give him a word of advice, right? Linus is from Country A Xavier Incorporated, so we only need to tell him what will happen next. Kung hindi pa rin niya alam ang gagawin, he deserves everything that comes for him." Tumango si Janus habang nakikinig sa casual na pagpapaliwanag ni Emery. Dahil sinimulan ni Linus ang lahat, kailangan niyang tapusin ito. Lahat ng kinakaharap ngayon ni Linus ay dapat nalutisin ng kanyang sarili. Samantala, dahil sa mga kakayahan at abot ng Country A Xavier Incorporated, hindi dapat maging ganoon kahirap ang pagkontra sa Xaviers ng Walsing kapag alam na nila kung ano ang gusto nilang gawin. May isa pang bagay na kailangan kong gawin mo, sabi ni Emery habang pinupulot ang kanyang tablet at nag-swipe ng ilang beses. Pumunta ka sa Parkerville at ipadala ang mga sinaunang armas na nakolekta ko kanina. Sabihin sa matriarch na sumasang-ayon ako sa kasal sa pagitan ng Wrights ng Walsing at ng Parkers ng Sacred Martial Art Training Ground.
Sabi nga, ang kapatid kong iyon ay palaging mapagmataas. Kung ang lalaking ikakasal ay maakit ang kanyang paraan sa kanyang puso ay depende sa kanyang kakayahan. Nang marinig ni Janus ang sinabi ni Emery ay kumunat ang noo niya. Habang ordinaryo ang relasyon ninyo ni Princess Sienna, ang Parkerville ay isa lamang sacred martial art training ground. Hindi sila ka-level ng right. Anong karapatan nilang humingi ng kasal? Kami ang nangungunang pamilya sa country age. Not to mention that Dan Parker acted arrogantly when he requested the marriage. Para siyang kaya niyang baliktarin ang lamesa kapag tumanggi kami. Kung hahayaan na lang natin silang makatakas, hindi ba ipinapakita nito sa outside world na hindi maganda ang kalagayan ng pamilya Wright? Si Janus ay isang bootlicker pagdating kay Emery, ngunit sa sandaling ito, siya ay naging maalalahanin para sa kapakanan ni Emery. Dumating na ang Parkerville para hingin ang kamay ni Sienna sa kasal, ngunit tinanggihan ito. Sa kasalukuyan, medyo nanginginig ang kanilang relasyon. Gayunpaman, nais ni Emery na makisali sa Parkerville, at hindi ito maintindihan ni Janus. Sumulyap si Emery kay Janus at sinabing, "Since when you can tell me what to do? All you need to do is execute my orders. If you have any doubts, let me tell you something else. Harvey is getting very close to my beloved sister, kaya minsan pinaghihinalaan kung magkakaroon ako ng bayaw. Sa personalidad ng aking kapatid na babae, malamang na hindi siya magiging interesado kay Harvey. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga tsismis ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan kung kumalat ng malawakan sa mundong ito." Nalaman agad ni Janus kung bakit. Ang bastos na yun, hindi lang niya sinusubukang magnakaw ng babaeng nakikita mo, kundi sinusubukan din niyang nakawin ang babaeng gusto ni Dan. Siguradong may death wish siya. Kalmadong sagot ni Emery, "Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Tandaan, pumunta at sabihin kay Linus na medyo naging abala ako nitong mga nakaraang araw. Sana ay matulungan niya akong salubungin si Dan mula sa Parkerville mamaya." Sa sumunod na umaga, 2 araw pa bago makalabas si Linus sa kulungan. Sa pagkakataong ito, ginawa ng mga savior ang lahat ng kanilang makakaya. Sa isang banda, ginamit nila ang media upang itakda ang ilang mga bagay bilang nangungunang mga paghahanap. Sa kabilang banda, ginamit nila ang lahat ng mga espiya na kanilang itinanam upang hanapin ang lahat ng mga kontrata tungkol sa kanilang trabaho sa Island Nation. Ngunit sa paglipas ng oras, hindi maganda ang pag-unlad. Sa opisina ng CEO sa Sky Corporation, katatapos lang mag-review ni Harvey ng ilang mga dokumento. Nang pipilitin na lang niyang dumaan sa iba, bahagyang bumukas ang pinto ng opisina. Sumunod, dahan-dahang pumasok si Ivan na may dalang tasa ng well-brewed na kape at bahagyang inilagay ito sa desk. Nang makita siya ni Harvey sa opisina ay medyo nagulat siya. "Bakit ka nandito? Tapos na ba ang mga problema sa Xavier?" Umiling si Ivan. "Hindi pa, pero ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Kung malulutas namin ito ay depende sa kapalaran, sa palagay ko. Pero sa halip na manatili sa residence na nakakunot ang noo, mas gusto kong gumawa ng ilang trabaho sa Sky Corporation. At least, kailangan kong sulitin ang sahod na ibinabayad mo sa akin, di ba?" Tapos, binigyan ng kindat ni Ivan si Harvey. Hindi sigurado si Harvey kung ano ang isasagot. Kung marinig ito ng iyong lolo, darating siya sa lalong madaling panahon upang sirain ang aking opisina. Nang matapos iyon, ininom ni Harvey ang buong tasa ng kape at huminga ng malalim. "Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari ngayon." Bahagyang pinikit ni Ivan ang kanyang mga mata. Masasabi niya na talagang nagmamalasakit si Harvey sa mga savior. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Ang mga bagay ay hindi maganda sa gusto namin. Una, hindi namin alam kung saan nakakuha si Linus ng abogado na eksperto sa mga batas ng parehong bansa. Pagkatapos ng kanyang pagmamanipula, dapat ay makapiyansa siya bandang tanghali bukas. Wala na talaga tayong oras. Pangalawa, wala kaming nakitang gusto namin sa Island Nation. Batay sa aming pananaliksik, dapat silang lahat ay nasa Walsing.
Ngunit anumang random na opisina sa Walls Inc. ay maaaring gamitin upang maitago ng mabuti ang mga kontrata, kaya mahihirapan kaming hanapin ang mga ito. Pangatlo, mula sa aming mga mapagkukunan, si Linus ay magsisimula ng isang press conference kapag siya ay nakalabas. Mula sa mga paghahanda ng bansa A Savior Incorporated, gagawin nila itong mapagpasya at kaladkarin kaming lahat pababa, sabi ni Ivan na nagkibit balikat. Pero ayos lang, kung kaya naming harapin ang lahat ng ito ng sabay-sabay, hindi namin kailangang mag-alala na magiging problema ito sa hinaharap. Panandali ang sakit para sa pangmatagalang pakinabang, sa palagay ko. Ngunit nakakahiya na hindi namin magagamit ng gusto ang oras na binili mo para sa amin. Napangiti ng mahina si Harvey at sinabing, "Not exactly. At least, we can create an environment that will benefit the Xaviers. Not to mention, we are making some preparations for what is to come." Kung ikukumpara sa isang digmaang nagulat ka, naniniwala akong hindi matatalo ang Xaviers kahit paano mo ito haharapin. Napangiti si Ivan at may gustong sabihin nang tumunog ang cellphone niya. Sumulyap dito si Ivan at saka sinagot ang tawag. Ang kinakabahang boses ni Sia ay nanggaling sa kabilang panig. May problema kami. Kabanata 6,700. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Harvey at Ivan sa St. Mary Hospital, isang ospital na pinag-investan ng Xaviers. Agad silang nagtungo sa ICU. Pagpasok nilang dalawa, mabilis na lumapit sina Jessie, Sia, at ang iba pang taga-Xavier. Ivan, Harvey, obvious naman na tinatrato na nila si Harvey bilang isa na sa kanila. Tumango si Ivan at nagtanong, anong nangyari? Inilahad ni Jessie ang kanyang kamay at sinabing, malalaman mo kapag nakita mo na. Nagpalitan ng tingin sina Ivan at Harvey at sabay na pumasok sa ICU kasama si Jessie. Pagkatapos, nakita nila ang hindi mabilang na mga makina na patuloy na umaandar, na napapalibutan ng mga kumikislap na ilaw sa pinakaloob na ward. Nakahiga si Nazhan sa hospital bed na may iba't ibang uri ng likido na umaagos sa kanya sa pamamagitan ng mga tubo na konektado sa kanya. Habang ang likido ay ipinapasok sa ugat niya, ang buhay ni Nazhan ay tila nakabitin sa isang mapanganib na balanse. Anong nangyari kay Nazhan? Tanong ni Ivan. Hindi siya makapaniwala. Kakausap lang niya si Nazhan sa hapunan kagabi. Bakit biglang nasa loob ng ICU si Nazhan? Kaninang umaga, pagkaalis mo, may nagpadala ng isang pakete na may kasamang mga sinaunang simbolo. Kailangan daw mismo ng Patriarch ang magbukas nito. Nang makita niya ang mga simbolo na iyon, siya na mismo ang nagbukas ng pakete. Pagkatapos, sumambulat ang itim na gas, at agad siyang nahimatay. Pinadala namin siya dito sa lalong madaling panahon. Sa hitsura nito, kailangan nating malaman kung ano ang itim na gas. Saka lamang natin siya maililigtas sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng tamang lunas. Otherwise, you'll need to ascend into Matriarch, paliwanag ni Jessie, na binigyan ng matalim na tingin si Ivan. Kumunat ang noo ni Ivan. Ano bang sinasabi mo, Jessie? Sa tingin mo ba gagawin ko ito para maging matriarch sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito? Sa tingin mo ba gusto ko ang posisyon? Umiling si Jessie, huwag mo nang masyadong isipin. Hindi kita papayagan na narito kung naniniwala ako na iyon ang nangyari. Ang sinasabi ko ay may gustong maging matriarch ka. Bahagyang bumuti ang ekspresyon ni Ivan, ngunit patuloy pa rin siya sa pagsimangot. Maaari ang bansa A Savior Incorporated? Tanong ni Ivan matapos makapag-isip ng konti. Hindi, sumingit si Harvey bago pa man magkaroon ng pagkakataon ng iba na ibuka ang kanilang mga bibig. Jessie, sa tingin ko ay alam mo na si Nazhan ay inatake sa cynically. At ang mga ganitong klase ng pag-atake ay maaari lamang gawin ng isang sinaunang martial arts elite. Kaya naman ang taong ito ay hindi maaaring mula sa Xaviers mula sa bansa A. Dapat ay may kaugnayan sila sa isang martial arts sacred training ground. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nakialam ang mga tao sa training ground A time. Matapat na sinabi ni Jessie, hindi ako magsisinungaling.
Noong una, hinala ko na ikaw ang nasa likod nito dahil kinakatawan mo ang alyansa ng martial arts. Mula sa ibabaw, mas marami kang makukuha kapag si Yvonne ay naging matriarch. Napakunot ng noo si Yvonne. Lumalampas ka sa linya, Jessie. Tapos, umiling si Jessie. Pero mabilis kong na-realize na dahil may ayaw na magkalapit kayo ng mga Xaviers. Iyon ba ang dahilan kung bakit nila ginawa ang lahat ng ito?